1, 2, tulak. Wala talagang alam ang mga barbarong ito. Kwadrado ba naman ang mga gulong? Dakilang pinuno, tingnan nyo. Ito ang pinakadakilang imbensyon ng aming tribo. Ha? Ganito nyo ba palaging hinahakot ang mga gamit? Oo, kahit na kailangan pa ng 10 pinakamalalakas na mandirigma para maitulak ito. Pero sa totoo lang, napakaginhawa nito. Hoy, dakilang pinuno, huwag po. Magagalit ang mga Diyos kapag sinira nyo ang hugis niyan. Ang bigat-bigat na nga, ang hirap pang gamitin. Maginhawa bang matatawag yan? Magagalit ang mga Diyos. Sasabihin ko sa inyo ngayon. Ako lang ang kaisa-isang Diyos sa mundong ito. Tapos na ang pag-aayos. Kuya, subukan mo ngang itulak. Ako, Jane. Punong-puno ng gamit ang karitong ito. 10 ba? 10 mga katutubo nga. Hirap na hirap itulak yan. Paano ko yan maitutulak mag-isa? Ha ha ha. Hindi ko akalaing may pambihirang lakas din ang kapatid na ito. Naitulak niya gamit ang isang daliri lang. Anong klaseng mahika na naman ito? Mula ngayon, wala nang kahit anong Diyos sa islang ito. Dadalhin ko kayo sa mas mataas na sibilisasyon. Isang sibilisasyon kung saan ang bilis at kaayusan ang pinakamahalaga. Kunin niyo ang lahat ng kwadradong gulong. At gawin ninyong lahat na bilog. Napakalalim ng inyong karunungan, dakilang pinuno. Susunod po kami sa inyo. Gawing bilog ang lahat. Jane. Sa buong buhay ko, ngayon lang talaga nabuksan ang mga mata ko. Hindi lang tayo nakaligtas, napasunod pa natin ang mga tribo sa islang ito. Ligtas na talaga ang ating pamilyang Leo. Tiyo, wala pa yan. Sinabi ko na sa inyo, magtatayo ako ng isang kuta na mas matatag pa sa dakian. Aguda. Bukod sa tribo natin, may iba pa bang tribo sa isla? Sa Hilaga, nandoon ang tribong Heishwe at tribong Faiyu. Mas marami sila kaysa sa atin. Kakaunti lang ang pagkain dito sa isla. Madalas nag-aagawan ng lahat para lang sa kaunting isda't hipon sa tabing dagat. Hanggang sa magpatayan. Hi, kapatid kong Jing. Dama-dami na tayo ngayon. Malaking problema na ang pagkain. Hindi tatagal ng ilang araw ang mga ligaw na prutas na yan. Masyadong baog ang lupa rito sa isla. Hindi talaga tatubo ang mga dinala nating binhi. Walang tumutubo sa lupa. Yan ay dahil ang lupa sa isla ay kulang sa 2 sangkap ang phosphorus at nitrogen. Kulang-kulang sa ano? Nakikita nyo ba ang bangin na yun kung saan nagtitipon ang mga ibong dagat? Bukas, dalhin nyo lahat ng mga car itong may gulong. At sumama kayo sa akin para maghakot ng tayo ng ibon. Gagawin ko ang baog na islang ito. Na isang modernong sibilisasyon ng agrikultura. Kapatid kong Jing, ang aga-aga, pinatulak mo sa amin ang mga car itong ito. Ng ilang kilometro, para lang maghakot ng mga tayo ng ibon na to. Ang lanza at ang baho ng mga ito. Makakain ba to o magagamit na armas? Dakilang pinuno, hindi sa wala kaming tiwala sa inyo. Daan-daang taon na ang bangin na yan ng mga tae ng ibon dito sa isla. Nandidiri ang lahat dyan, ni ayaw nga nilang lumapit. Talaga bang masosolusyonan nito ang problema natin sa pagkain? Buong taon inuulan ng malakas ang islang ito. Ang mga pinakamahalagang sustansya ng lupa, matagal nang naanod ng ulan. Pero libu-libong taon nang dama-dami ang mga ibong dagat dito. Ang mga dumi nila, matapos dumaan sa tagal ng pagkakabilad sa araw at pagkaulan, unti-unti itong nadurog at naagnas. At naging isang napakabihirang, likas at purong-purong mineral ng phosphate. Likas at purong-purong mineral ng phosphate. Yang mga phosphate na sinasabi mo. Para saan ba talaga yan? Sa madaling salita, dati, nakadepende lang ang pagsasaka sa awan ng panahon. Makapag-ani lang tayo ng isang kariton ng palay sa 1 ektarya, abay salamat sa Diyos. Pero ngayon, kapag isinaboy mo ang likas na patabang ito sa lupa, tiyak na bubuhayin nitong muli ang sigla ng ating lupang sakahan. Ang ani ng ating mga pananim, biglang tataas ng 5 beses. O baka nga 10 beses pa.
5 beses. 10 beses. Mahal na pinuno. Ibig nyo bang sabihin kapag mayroon tayo nito, hindi na natin kailangan pang makipagpatayan para lang mag-agawan sa mga balat ng kahoy at patay na isda? Hindi lang matitigil ang patayan. Sisiguraduhin kong araw-araw kayong makakakain ng mababango at maiinit na kanin, pati na rin ng mga kamote. Aguda, dalhin mo ang mga tauhan natin at ikarga na ninyo to. Punuin ninyo ang lahat ng mga bilog na itong kahoy. Kahit isang piraso ng kristal na yan, huwag na huwag ninyong iiwan. Jing. Nabungkal na nga natin ang lupa. At naibaon na rin sa ilalim ang mga mahiwagang pataba na sinasabi mo. Pero ang mga binhing ito, ang hirap nating inipon ito habang tayo'y itinatapon palayo. At karamihan sa mga ito ay namasa na. Tiyo. Huwag kayong mag-alala kung namasa man ang mga binhi. Gumamit na ako ng inuling na pansala, at ibinabad ko ang mga ito sa malinis at maligamgam na tubig para mapabilis ang pagtubo. Kung nagtataka man kayo kung bakit ang dami kong alam, ipapaliwanag ko rin ng maayos sa inyo kapag nagkaroon ng pagkakataon. Teka, hinto muna. Makinig kayong lahat sa utos ko. Ang pagtatanim, hindi lang yan basta-basta paghampas ng asarol. Kailangang planado at may tamang sukat ang lahat. Ang lapad ng bawat todling ay kailangang saktong 2 talampakan. At ang pagitan ng 2 halaman dapat ay 1 talampakan. Ito ang tinatawag na tamang pagsisiksik ng mga pananim. Sa ganitong paraan, siguradong ang bawat pananim ay makakasagap ng sapat na sikat ng araw. At masisipsip din nila ang patabang may phosphorus, nitrogen, at potassium sa ilalim ng lupa. Biruin mo. Sa ginawang ito ni Jingdi. Tingnan mo naman ang lupang ito. Mas maayos pa kaysa sa mga pambihirang bukid na bigay ng hari sa atin. Simula pa lang iyan. Ngayon, oras na para masaksihan ng isang himala. Baka nga hindi mabuhay ang mga iyan sa matatabang palayan sa kabisera. Dito pa kaya sa mabato at buhanging lupang ito? Talaga bang uubra ito? Tumubo na. Tito Jundi. Hali kayo, tingnan nyo ito, bilis. Tumubo na sila. 7 araw. Sa loob lang ng 7 araw. Sa kabisera, aabutin pa ng mahigit 10 araw bago tumubo ang palay. Bakit ang bilis namang lumaki ng mga pananim dito? Himala. Isa itong malaking himala. Ibinaon lang ng ating pinuno ang mga itim na uling. At mababahong tae ng ibon sa ilalim ng lupa. Tapos ngayon, tumubo na ang mga mahiwagang halaman. Kumalma lang kayo. Maliit na bagay lang iyan. Dito sa ganitong mainit na klima, kayang-kayang mag-ani ng 3 beses sa 1 taon. Mula ngayon, hindi na tayo mamamroblema sa pagkain. Ha? Sino yan? Lumabas kayo riyan. Mga taga-tribo ng Blackwater. Wuto. Bakit kayo palihim na nagpupunta rito nang may kasamang mga tao? Para silipin ang aming mahiwagang bukid. Anong binabalak nyo? Gusto nyo ba ng gulo? Aguda. Hindi kami nandito para makipag-away. 3 araw nang walang makain ang tribo namin. Ngumunguya na ng balat ng puno ang mga bata. Naamoy namin na may malinis na tubig dito sa inyo. At nakikita ko rin dito sa inyo na may napakaraming lunti ang sagradong halaman. Dakilang pinuno, parang awa nyo na po, bigyan nyo kami ng makakain. Handa kong ibigay ang buong tribong itim na tubig, kasama ang lahat ng aming lupang pangangaso at mga kabundukan, kapalit ng pagkain. Jing, tingnan mo ito. Kapatid na Jing, katanim lang din natin ang sarili nating mga pananim. Kahit na mabilis itong lumaki. Pero kung patutuloyin natin sila ngayon, hindi kaya maging pabigat lang sila sa atin. Pinunong Wuto. Hawakan mong mabuti ang iyong armas. Akong si Liu Jing, hindi tumatanggap ng anumang palitan dito. At lalong hindi ko kailangan ng mga alipin. Kay kung ganon itataboy nyo ba kami? Hindi. Nais kong bigyan ng pagpipilian ang inyong tribong itim na tubig. Mamamatay kayo sa gutom.
O sasapi kayo sa ilalim ng aking pamumuno. At susundin nyo ang lahat ng aking iutos. Nakikita nyo ba ang mga pananim na ito? Kung sasapi kayo sa akin, tinitiyak kong ikaw at ang buong tribo mo ay hindi na makakaranas ng gutom habang buhay. Pumapayag ka ba? Ang buong tribong itim na tubig, kasama ang 200 miyembro nito, ay malugod na susunod sa dakilang pinuno. Magsisilbi kami sa inyo habang buhay. Mabuti. Sa 3 tribo, 2 na ang nasa ilalim ko. Ang natitirang tribong lumilipad na balahibo ay siguradong hindi na rin makakapaghintay na sumuko. Ayos na ang problema sa pagkain. Umabot na rin sa 300 ang ating populasyon. Ang susunod naman, kailangan na nating palitan ang mga lumang kagamitang gawa sa kahoy at bato. Sagana sa bakal ang islang ito. Panahon na para magtayo ng kauna-unahang modernong pugon. Malapit nang isilang ang aking imperyo ng bakal. Kapatid na Jing, napakagaling talaga nitong dobleng pang-ihip ng hangin. Kapag tinulak mo, humihigop ito ng hangin. Kapag hinayla mo, humihigop pa rin ito ng hangin. Ang lakas ng hangin nito, kumpara sa ginagamit sa pandayan sa dakian, ay dobleng beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong pang-ihip. Pero nagpakahirap tayo ng ganito para itayo ang ganito kalaking tapahang putik. Kaya ba talaga nitong gawing bakal ang mga bato? Kuya, hindi ito isang ordinaryong tapahang putik. Ito ang pinakapuso ng makabagong pagpapanday, isang higanteng pugon. Ang init sa loob nito ay aabot ng higit 2,000 degree. Higit 2,000 degree. Punong tribo. Ibig sabihin kaya nitong tunawin kahit ang mga bato. Tama. Gusto nating hayaan ang mga inang batong bakal na matuno sa matinding init para maging likidong bakal. Kapag may likidong bakal na tayo, makakagawa na tayo ng kahit anong hugis ng mga kagamitan. Sa sobrang tibay ng mga ito, babaguhin ito ang buong panahon natin. Aguda, Wuto, makinig kayo sa utos ko. Simulan ng isara ang pugon. Isang patong ng uling, isang patong ng inang batong bakal. Ilagay ninyo ng salaitan. Masusunod, punong pinuno. Pinuno, nasisiraan na yata ng baitang tribong bato at tribong itim na tubig. Ginawa nilang punong pinuno ang isang dayuhan. Tingnan mo yung dambuhalang halimaw na bumubuga ng itim na usok. Nagliliyab pa ang apoy sa loob nito. Isa kaya itong masamang kulam? Punong elder. Sa tingin ko ay hindi iyan kulam. Yung mga kariton na ginagamit ng mga taga-tribong bato at itim na tubig kamakailan. Naging pabilog na lahat ang mga gulong nila. Napakabilis tuloy nilang maghakot ng mga kagamitan. Pati na rin yung mga mahiwagang halaman sa mga sakahan nila. Ang dayuhang ito ay may angking. Talinong hindi natin lubos na maisip. Hay, pinuno. Malapit na ring bumigay ang tribo natin. Napaaga ang mga bagyo ngayong taon. Naglayuan na ang mga isda sa dagat. Naubos na rin nating pitasin ang mga prutas. Kung mawawalan pa tayo ng pagkain, baka hindi na makatawid sa buwang ito ang mga bata sa nayon. Kung wala na talagang ibang paraan, sumama na lang kaya tayo sa dakilang pinuno na yan. Ang tribong Fayu ang pagmamalaki ng kagubatan. Asintado tayo kahit gaano pa kalayo. Paano tayo yuyuko ng ganoon kadali sa isang dayuhan? Maliban na lang kung mapapatunayan niya na ang talino niya ay mas matalim pa kaysa sa hawak kong pana. Hali kayo, lapitan natin. Pero huwag muna tayong aatake. Tingnan natin kung ano ba talaga ang pinaplano niya. Kapatid na Jing, sapat na ang init. Namumuti na ang loob sa sobrang init. Ayos, umatras ang lahat. Ilabas na yan sa pugon. Tunaw na bakal. Totoong tunaw na bakal nga. Diyos ko sa buong buhay ko. Nakakita na ako ng mga panday sa syudad. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Tunaw na bakal na umaagos na parang ilog. Isa kang totoong henyo. Hindi. Isa kang maalamat na imbentor na nabuhay muli. Huwag kayong tumunganga dyan. Bilis. Idoloy nyo ang tunaw na bakal doon sa gawaan ng asero. Lakasan ng hangin. Budburan ng apog ang tunaw na bakal.
Haluin nyo ng maigi. Ang paghalo nito ay magpapahintulot sa mga sangkap ng tunaw na bakal na humalo sa oxygen mula sa hangin para maging gas at sumingaw. Sa ganitong paraan, mababawasan ang carbon sa loob ng tunaw na bakal. Basta't bumaba ang carbon nito sa tamang sukat. Ang hilaw na bakal ay magiging napakatibay na asero. Walang kikilos. Feng Ying. Nang himasok kayo sa teritoryo ng aming dakilang pinuno, gusto nyo na bang mamatay? Dayuhang pinuno, akong si Feng Ying, ay walang balak na kalabanin ka. Pero para mabuhay ang tribo naming Faiyu, kailangan namin ng pagkain at tubig. Nabalitaan kong kasinlawak ng dagat ang talino mo, kaya ngayong araw gusto ko itong masubukan. Paano mo naman gustong subukan?